Yan. Good morning mga kasitmares, katekram at mga kadyano. So guys, kararating lang po namin ni Jano dito. So si Crystal nasa Mapaniki po. At naabutan natin si Brian ay nagpapataba. Puntahan natin. Hindi naman po kasi umulan. Yung mga pilapel ay hindi po naman maputik. So makakadaan tayo. Para makamusta ko din naman siya. Ay, nagpatubig na. Ayun o, may tubig na po. Last time kasi wala pa yan. Nung nakaraan araw. Nung naglinis po kami. Nung naglinis po doon sa likod. Hindi pa siya nagpatubig. Siguro nagpatubig siya kahapon. Tapos, ngayon siya magpapataba. Yun kila tito. Wala si tito doon. Hindi nakatambay. Siguro may lakad. Okay. Diretso tayo ulit dito kay Brian. Ayun. Nakarating din. So, yan. Kumusta ka naman? Pagod? Kanina ka pa dyan? May dala kaming ulam. Kailan ka nagpatubig? Kahapon. Kahapon? Kumain ka na ba? May dala kaming masarap na ulam. Minudo at saka yung kalabasa ginisa. Ubusin mo ba yan? Ayun, ang pataba. Ang bigat naman kasi bit-bit niya. So, hindi na natin yan. Try ko? Yan. Ganyan po pala yung sabog sa pataba. Yung palay din po parang din po pala, no? Talagang inaalagaan mo husto. Kasi pag pinabayaan mo siya, wala kang ani. Isipin niyo po yan, siya lang makakatapos po niyan. Yan po, yan. Mga nakikita nyo, siya lang po mag-isa ang lalagay natin sa divider. Halikahan siya pa yan. Lagyan mo. Ha? Laglag. Daga, baboy. Sa tingin mo, daga ba yan o baboy? Ay, isa. Ano yan? Ha? Kabayo. Pampaswerte daw yan. Ayusin natin. Tapos, Brian, may babalita ako. Si Ma'am Takumi, bibili daw siya ng TV. Malaki. So, ngayon po, natapos niya na po yung itong side na to. So, yung kila tito niya. Tita niya po. Ang another side na gagawin niya. Bray, ayaw mo talagang palitan yung kaldero mo na yan. Yung kaldero mo lang, 10 kilo na eh. Uy, anong walang matibay? Guys, magbigay po nga kayo. Ha? Wala daw po matibay. Bigyan nyo po kami ng suggestion. Ano po bang matibay? Para hindi po kaldero, laging bit-bit niya. Sige, darating yung araw, Bray. Kukuba ka. Sa sobrang bigat niyan. Wala daw matibay. Yung ang dami magsasaka Magtatanong tayo kung ano mga ginagamit nilang matibay. So guys, sabihin niyo po sa amin kung anong mas matibay po na ginagamit sa halimbawa sasabog siya ng binhe. Tapos ngayon ay
nagsasabog siya ng pataba para hindi po yung kaldero yung hawak. Laging kaldero po niya. Hanap tayo. Sige. I-check ko na lang po guys yung mga message nyo. At makakabili po kami ni Brian yung gagamitin niyang magaan. Mabigat na po yung kaldero. Mabigat pa yung ilalagay niya. Ede double. Ayan guys, ang ganda na naman po nung ulap po. Oh. Ganda. Good morning, good morning. Ayan. With ano pa, with takalolok ng manok. Sige po, bye-bye. Ubusin mo yan. After nyan, okay na. Kakantayin ko yung ano po, may nababasa po kasi ako ng mga message na medyo para kaboses ko daw kung ako daw yung kumakanta. So, try natin kantahin. Yung ano, If I Wrote You a Song. Kakanta ako, Bri. Makikinig ka? Okay. Kakantahin ko po Okay. Perfectly waiting on a thin piece of paper. I take a deep breath and treat you for better. Ulitin ko guys, parang hindi ko nakakanta yung iba. Ulit. Okay? If I wrote you a song, I got every word perfectly waiting. Ay, ulit guys. Isa na lang po. If I wrote you a song, if I got every word perfectly waiting on a thin piece of paper, would it make any difference? Would cheese work better if I wrote you a poem? If I bursted a letter?
if I got every word perfectly weighted on a thin piece of